Hi ma'am, my name is Alef Durahas from DSMR Argon, and ang sasalaysay ko po ay tungkol sa aking sariling kwento ng buhay and hango kay Aristotle. And sabi nyo nga kung sinong pipiliin namin sa dalawa, siyempre ang pipiliin ko rather is si Saint Thomas Aquinas, kasi siya yung sabi nyo sa amin na yun ang gawin ng Argon, if I'm right ma'am. And ito, naggawa na rin po ako ng print. Ito po yung sarili kong gawa. Print ko na lang, pinahip ko sa cellphone, then print ko WPS, tapos ganito ko para hindi po magkang utal-utal ako pag nagsasalita na dito sa video. Kaya na po, simulan ko na po itong aking munting narrative. Ito ma'am is, simula nung bata pa ako, wala akong alaala or hindi ko man lang nakita ang aking ama simula pagkabata ko. Hindi ko siya nakilala. Lumaki akong walang alam tungkol sa kanya. At ang alam ko lang sa kanya is yung pangalan niya at yung mga kunting kwento na kunento sa akin ni mama nung nabubuhay pa ang mama ko. And marami akong tanong sa kanya noon kung bakit niya ako ayaw makita, hindi niya ako pinilit hanapin nung nagkahiwalay sila ng mama ko. Parang wala siyang pakialam sa akin, gano'n. At bakit hindi niya ako parang tinuring na anak. Hindi niya ako parang sa ibang tao kasi pag anak mo yun, hanapin mo yun kung nasan siya. Saan gano'n. Kaya habang lumalaki ako ma'am, nagkaroon ako ng tampo. May nabuong lamat sa puso ko na masakit pag naaalala ko yung ganong bagay. Nung may pangungulila ako sa isang ama. Pero ngunit, sa kabila ng lahat ng yan, pinili ko naman pong patawarin ng tatay ko, papa, hindi dahil madali lang ito para sa akin, kundi dahil alam kong ito po ang tama. Ayon nga kay St. Thomas Aquinas, ang tao ay nilikha ng may likas na kaalaman sa tama at mali. Ito ang tinatawag niyang natural law. Sa ilalim ng batas na ito, ang paggalang sa magulang ay isang likas at moral na obligasyon. Hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sila ay ginamit ng Diyos upang tayo ay mabuhay. Kaya kahit hindi ko siya nakilala, hindi ko nakilala ang tatay ko, kahit masakit pa rin sa puso ko hanggang ngayon, pag naalala ko yung mga ganong sitwasyon, pinipili kong igalang ang kanyang papel bilang aking isang ama. Then, isa din sa nagpabago ma'am ng aking pananaw ay tungkol sa divine law o ang batas ng Diyos. Matatagpuan naman po ito sa Biblia. Ayon dito sa ang ikalimang utos, igalang ang iyong ama at ina. Ay hindi lamang sabihin ay igalang lang dahil mabuti sila o masama. Kung ang Diyos nga po natin nagpapatawad, ano pa kaya ako? Ano pa kaya tayong nilikha lang at binigyan niya ng buhay? Para mabuhay sa mundong ito kahit hindi tayo kompleto, may kulang sa atin, may kulang sa ating pamilya. Naniniwala naman po sa pananaw ni St. Thomas Aquinas na ang gawang moral ay dapat nakaugat sa rason na layuning makabuti, kung kaya't ang pagpapatawad ko sa aking ama ay hindi lang pagtanggi sa sakit, kundi pagtanggap ko na rin po at pagsunod sa mataas na kabutihan. Sa halip na pagtanim ko ng galit sa kanya, mas pinili ko na lang pong umintindi at hayaan na lang ang aking sarili na magpatawad sa aking ama para sa kapapayapa ng aking pag-isip, ng aking puso,
Sa ganitong paraan, inaayos ko hindi lamang ang aking damdamin, kundi pati na rin po ang aking pagkatao bilang isang anak. Na bilang isang tao, hindi ko man naranasan ang pagmamahal ng aking ama, sulit naman po ang naranasan ko ng pagmamahal sa aking ina kahit na maaga rin po siyang nawala sa aking piling, naiwan din ako mag-isa. Pero lahat naman po ng bagay, lahat ng kasiyahan ay naibigay niya sa akin, hindi po siya nagkulang. Maaga pa lang tinuruan niya ako sa lahat ng bagay, kung paano makitungo, paano ang tamang pagmamahal, paggalang, lahat-lahat. At yan nga, hindi ko kailangan manatiling may galit sa kabila ng kanyang kakulangan. Sa kakulangan bilang aking ama. Ang pagsunod sa natural na divine law ay nagturo po sa akin ng malalim na halaga ng paggalang, pagpapatawad at pagmamahal. Kahit sa mga taong hindi naman bahagi ng aking buhay at hindi naging bahagi ng buhay ko. Sa paraang inaasahan natin, pero magpasalamat pa rin po tayo at igalang natin yung mga ganong nangyari sa buhay natin. Dahil hindi naman po lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay sinadya. Sadyang ito ay challenge lang ng buhay natin. Yan lang po at maraming salamat. Thank you. Mwah!